Sasalubungin natin ang kinabukasan nang walang takot at walang pangamba. Nanay merong tip na makapangyarihan. Ay coming back into my arms. So love me again. Ng pag-ibig, panahon na naman. Lulubog, lilitaw ang buwan at araw. Patuloy pa lalakad ang panahon. So welcome guys sa isang experimental episode dito sa Kuya Dens, ang tinatawag kong Kuya Dens Music. Ayan. So marami na nagre-request kasi nito, tutorial, gitara, piano, and kung ano-ano pa. So pasensya na kasi gabi ako nag-taping ngayon. Napaka-busy kanina ang umaga. So sinasamantala ko kasi tinitape to ngayon Sunday. Walang pasok bukas dahil nag-declare ng walang pasok ang Parañaque. So ang aking setting na dito yung natural na ilaw sa itaas at saka yung ilaw ko sa ano. Anyway, so ang pag-uusapan natin ngayon, so of course Kuya Dens Music is all about music. Okay, gusto kong i-tap ngayon sa ano na to, sa vlog na to is yung tinatawag na musical influence. Okay? So maraming nagtatanong sa akin paano daw ba magkaroon ng inspiration sa pagsulat ng kanta, paano ba maging musician, and paano ma-develop yung talent sa music. Okay? So, paano ko ba sasagutin niya? Personally, hindi ko matuturing yung sarili ko na magaling na musician eh. I can be a musician pero yung magaling, na term yung magaling, parang hindi ko kayang mai-adapt yun sa sa sarili kong pangalan. Parang pag sinabing magaling dapat may mainstream ka na eh, or kilala ka, or kahit ba hindi ka nagme-mainstream sa YouTube dito, kilala sa Facebook, makakilala ka. So yun yung ko sa magaling. Siguro mid-level na musician ako, matuturing ko, ano. Okay, so total, nagtatanong na rin lang din kayo, di natin, pag-usapan na natin. So ang unang-unang mababanggit ko, ano ba ang aking naging journey sa music. Of course, hindi ako makagawa ng music without musical influence. Pag sinabi nating musical influence, is ito yung mga musician, mga music icon na hinuguhugutan mo nung iyong inspirasyon sa pagiging musikero. Okay? Ako kasi pinalaki ako ng magulang ko, especially ng tatay ko, na talagang kumakanta. Hindi ko lang alam kung nagtagumpay siya sa kanyang aim na maging manganganta. Diba? Okay? So, and then natuto lang ako ng magitara since 15 years old. Taral ako, and then yan, magka-33 na ako, so matagal-tagal na ako ng gitara. So, the first instrument na natutunan ko is ito. And then, sunod-sunod na piano, drums, bass, yan. Okay? So, musical influence. Pag yung musical influence is tipo yung mga, mostly ito yung mga nagiging paborito mong musikero eh. Pinalaki ako ng father ko sa music ng 80s, of course. Batang 90s ako, tapos tatay ko, of course, diba? Mula sa Bon Jovi, Scorpion, Air Supply. Yan talaga. Pagka nagbubukas ng video, okay, tatay ko dati, nasa Caloocan pa kami. Papakanta niya yan sa akin. Challenging. Sabi nga nakasama sa drop, challenging ang menu. Okay? So, ano pa ba? Bonnie Tyler. If I sing you a love song. Tsaka yung turn around. Yan, sa kanya yan. Yung mga naalala ko sa sa Bon Jovi. Nawala na yung himak ng Bed of Roses. Yung naalala ko. Hindi ko na maalala iba. Scorpion. Hanggang ngayon naman Scorpion ko pa rin. paborito ko pa rin sila. Yan, nalala yung yung
Take me to the ring of the moment of the glory night. Baba. So kayang here I am when you sent me an angel. Yan, yung mga yan. So, pero yung talagang pinakatumatok sa akin at lumaki ako na ganun is yung Air Supply and Bee Gees pala, nalala ko na Bee Gees. Sa mga locals naman, Freddy Aguilar. Ayan, kasi uso yung time namin ng cassette player. So, si Papa meron noon, April Boys, bago silang giwahiwalay. Kaya ano ba yung naalala ko kay Freddy Aguilar? Lulubog, lilitaw ang buwan at araw, patuloy malalakad ang panahon. Ano pa ba? Yung sa April Boys naman, yung nalimutan mo na ba ang mga pangako mo? Tsaka yung may pinaghugutan akong lyrics na sa compose ko, yung kay sarap ningin, minamahal mo ako, minamahal kita. Ayan. Yan yung mga nag-umpisa akong musical instrument. Hindi ko naman nakakalain noon na magiging musician ako. Basta ang alam ko, kumakanta ako, napakanta ko ng tatay ko pag may inuman sila mga sub member. Okay, hindi ko naman nakakalain din mag-aaral ako mag-gitara. So, lumaki akong music lover. Sometimes sa mga FM radio, kasi noon para makakaroon ka ng collection ng mga kanta na gusto mo sa isang artist, bili ka cassette. Hindi pa naman uso ng ano eh. Ngayon, kung wala ka pabiling cassette, ang ginagawa ko noon, abang ka sa FM. Tapos kung may recorder yung cassette mo, record mo. Yun na yung pinaka-pirata noon, time namin ng 90s. Okay, tapos yun, naano rin ako sa mga boy band, Backstreet Boys, NSYNC, 90s, basta 90s. It feels music. Ito yung mga naging ano ko talaga, naging parang dito ako namulat sa music. Until such time na nagplano ako na subukan ko nga mag-compose. Natatandaan ko first year high school yun eh. Kung maaalala pa siguro ng mga classmates ko, si Oliver at saka si Mark. Alam mo ito ko na yung apelyido na. So, si Mark, hindi ko na makita kung nasaan yun. Mumuha kami tatlong grupo nung first year high school. Yun yung unang natatandaan ko nag-try ako mag-compose ng kanta. Pero hindi ko na mahanap yung mga compose ko. And then, naging busy na sa pag-aaral. At bumalik ako noon nung nag-decide ako magbanda. 19 years old. Okay? So, dito na ulit nabuo yung tinatawag kong musical influences. Naging influence ko naman yung mga banda. Okay, OPM band. So, Broken Edgar, River Maya, Bamboo, naging Bamboo na sila. And mga pinaka talagang tumatak sa akin, Sugar Free. Ayan. River Maya. Ayan talaga ang mga tumatak sa akin. Na ngayon yung mga bagong kukompose, makikita nyo, yun talaga yung ano. Yun ang pinakamagandang magagawa mo kung gusto mo talaga ma-plain sight ng yun, ma-plain sight, ma-plancha talaga yung pagiging musikero mo. Hanap ka ng musical influence kasi dito ka makakakuha ng ideas, ng mga techniques, especially kung kakanta ka, tingnan mo. Madalas nanonood ako ng mga performance nila. Paano nila pinaglalaruan ng stage. Yan. So, musical influence. Napakahalagang meron ka yan. Kasi kung wala ka yan, wala kang paghuhugutan ng ng style mo sa music. Hindi naman masamang mangopya. Si Porcaro, Jeff Porcaro na pinaksa sa mga pinakamagaling na drummer na lumitaw sa mundo. Of course, wala na siya. Ay naikukwento niya sa kanyang music na tawag dito, tutorial na nangmukopya rin siya ng mga style. Ako rin, ginagawa ko rin yan minsan. Yung style ni Evidence ngayon sa pagigitara, kinopya ko yun. Pati yung tuning ng gitara niya. Actually, yung tuning ng gitara na ginagamit ko ngayon is from E-Heads. Ayan, isa sa mga musical influence ko rin yan, E-Heads, na naka-drop T. Kaya pag may nakikihiram ng gitara ko, nagugulat sila sa tuning ko, nakababa. At meron pa ako na isang style ngayon na kinokopya, hindi naka-drop E flat.
Drop D. Okay? Kasi meron akong mga experimentan. Yun yung tungkol sa musical influence. So, sana may napulot kayo, no? At abangan nyo yung mga susunod na topic ko dito sa ating Kuya Dance Music. Okay? So, musical influence. Kung meron kayong gusto linawin pa, chat nyo dyan sa comment box. Okay? May mga tanong kayo about music. Okay, siguro mga sa ibang episode, gagawa tayo ng konting tutorial. Ano ba ang dapat na ginagawa ng mga gitarist, ng unang gitarist, yung mga bagong nag-aaral ng gitarist. Hindi ako magaling ha. Sinasabi ko sa inyo, hindi ako ganong kagaling. Mid-level lang ang tingin ko sa sarili ko. Pero kung ano yung may alam ko, pwede kong ituro sa inyo when it comes to music. Yung mga natututunan ko rin. So siguro, ano na ba ako tagal sa music industry? More than 10 years na ako'y sumusurvive at gusto ko pa rin magtuloy kahit na may iba na akong career. Actually, mabigyan lang ako ng break. Kakaririn ko ang pagiging musician, no? Okay? So, ayan. Tsaka yung mga magandang kanta. It took one look and forever I had one smile and then I died. Let's do it right by you. I take one step away, then I find myself coming back to you, my one and only, one and only you. So this is Kuya Dance at nagpapasalamat sa pag-check panonood sa akin dito sa Kuya Dance channel ko. And again, this is Kuya Dance Music. Abangan yung mga susunod pang mga episode, pag-aaralan. Kung ano yung nalalaman ko sa music ngayon, itatawid ko sa inyo. At kung meron kayong mga gustong malaman, comment nyo lang. Tanong, pwede magtanong. Especially sa ating FPE page, pwede magtanong. Okay? So this is it, Kuya Dance. Nagbabalik sa plugin. Signing off. Bye. Bye.